Magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Narito na naman ang inyong lingkod, si Miss Jamay, upang maghatid sa inyo ng isang kwentong magbubukas sa ating mga mata tungkol sa realidad ng buhay, ang banggaan ng kapangyarihan ng mayayaman at ang tahimik na pagluha ng mga mahihirap. Sinasabi ng marami na ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagiging marangal. Ngunit paano kung ang mismong dangal mo na ang tinatapakan ng mga taong tingin sa kanilang mga sarili ay nasa itaas ng lipunan? Hanggang saan aabot ang pasensya ng isang taong paulit-ulit na inaapi? At kapag ang isang pusong puno ng sugat ay nagpa siya ng gumante, paano ito maniningil? Sa isang maliit at tahimik na baryo sa lalawigan ng Bataan, doon naninirahan ng 25 taong gulang na si Angeline. Ang buhay para sa pamilya ni Angeline ay hindi lang basta mahirap. Ito ay isang araw-araw na pakikipagbuno para lamang may maisubo sa kumakalam na sikmura. Dahil sa labis na kasalatan, hindi na nagawang makapagtapos ng pag-aaral si Angeline. Ang kanyang mga pangarap ay maagang nabaon sa limot. Pinalitan ng realidad na kailangan niyang kumayod upang mabuhay. 6 silang magkakapatid na nagsisiksikan sa isang maliit na dampa. Ang kanilang ama ay isang basurero. Mula madaling araw hanggang magabi ay naghahalongkat sa mga tambakan ng basura. Umaasang may makikitang mga plastic o bakal na pwedeng ibenta sa junk shop para sa ilang barya. Ang kanya namang ina na si Melinda ay namamasukan bilang isang kasambahay sa isang marangyang pamilya sa kalapit na bayan. Ngunit sa kabila ng kayod marino ng kanilang mga magulang, sadyang hindi sapat ang kinikita para sa kanilang 8 magkakasama sa bahay. Upang mas lalong maging mabigat ang sitwasyon, ang panganay nilang kapatid ay maagang nag-asawa, ngunit sa halip na bumukod, ay doon pa rin nanirahan sa kanilang maliit na bahay, kasamang kanyang sariling pamilya. Ang pangalawa naman nilang kapatid ay isang malaking sakit sa ulo. Isang binatang walang direksyon sa buhay, walang pangarap, at walang inatupag, kundi ang sumama sa kanyang mga barkada, mag-inuman, at mag-aksaya ng panahon. Dahil dito, kahit pangatlo lamang si Angeline sa magkakapatid, sa kanya pumatong ang responsibilidad na dapat sanay sa mga nakakatanda sa kanya. Siyang tumayong panganay at sandigan ng kanyang mga mas nakakabatang kapatid. Hindi namili ng trabaho si Angeline. Patid niya na kung hindi siya kikilos, walang kakainin ng mga bata. Pinasok niya ang pagtitinda ng kung ano-ano sa palengke. Kapag walang paninda, naglalabada siya para sa mga kapitbahay. At kung may mga pagkakataon, namamasukan din siyang katulong o maid sa mga pamilyang nangangailangan ng panandaliang tulong. Sanay si Angeline sa hirap. Sanay siya sa pagod. Ngunit ang hindi niya alam, ang kanyang katatagan ay malapit ng subukin ng isang unos na wawasak sa katahimikan ng kanilang pamilya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit si Angeline sa kanilang bahay, pumasag sa katahimikan ng malalakas na hikbi mula sa labas. Pumasok ang kanyang inay na si Melinda. Nabasang-basa ng luha ang mga pisngi at nanginginig ang buong katawan sa takot niya. Agad na lumapit si Angeline at ang kanyang mga kapatid upang alamin kung anong nangyari. Anong nangyari, Nay? Bakit po kayo umiiyak? May masakit ba sa inyo? Tanong ni Angeline. Pinagbintangan kasi kung magnanakaw ni Madam Susan, mga anak. Nawawala raw ang kanyang mamahaling kwintas.
Ni hindi nga ako pumapasok sa loob ng bahay nila eh. Doon lang ako sa labas naglalaba't naglilinis. Pero ako agad ang sinisisi niya. Umiiyak na saad ni Melinda. Ang kuya ni Angeline, na walang ibang ginagawa kundi ang mag-standby, ay biglang naggitngit sa galit nang marinig ang sinabi ng kanilang ina. Grabe talagang mga tao na yan. Porket mayroong makakaya sa buhay, inaalipos at tinatapakan na tayo. Akala mo kung sino silang malilinis? Galit na saad ng kuya ni Angeline. Niyakap na lamang ni Angeline ang kanyang ina upang patahimikin ito. Inakala ng pamilya na doon na matatapos ang lahat. Inisip nila na dahil umalis na si Melinda sa kanyang trabaho, ay hahayaan na sila ng mayamang si Susan. Ngunit nagkamali sila. Dahil para sa mga taong may salapi at kapangyarihan, ang isang mahirap na nagkakasala sa kanilang paningin ay walang karapatang makalaya ng ganoon na lamang. Kinabukasan, nabulabog ang buong baryo. Isang marangyang kotseng huminto sa tapat ng maliit na dampa ng pamilya ni Angeline. Bumaba mula rito si Madam Susan, isang babaeng may katabaan, punong-puno ng alahas sa katawan, at may mukhang bakas ang labis na katarayan. Hindi siya nag-iisa. Kasama niyang mga opisyal na barangay na tila ba naging mga sunod-sunuran niya dahil sa kanyang impluensya. Sumigaw ng napakalakas si Susan na naging sanhi upang lumabas ang mga kapitbahay at manood sa nagaganap na iskandalo. Ipapakulong ko yung babae na yan. Ilabas niyo yung magnanakaw na yan. Huwag niyong itatago sa loob ng bahay niyo. Sigaw ni Susan. Hindi napigilan ni Angeline ang kanyang sarili. Lumabas siya at hinarap ang matapang na senyora. Hindi niya kayang makitang hiyain ng kanyang ina sa harap ng maraming tao. Napatunayan niyo po ba na siyang nagnakaw? May ebidensya ba kayo? Tanong ng dalaga. Siya lang naman ang tao doon sa area na yon. Ano sa tingin mo? Kukunin ng hangin ang kwintas ko at liliparin palayo? Huwag mo akong pilosopuhin, bata ka. Kuya, kunin niyo ng babaeng yan at dalhin sa barangay. Galit na sagot ni Susan. Sa puntong iyon, nakita ni Angeline ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Alam niya na kapag nakulong ang kanyang ina, tuluyan ng mawawasak ang kanilang pamilya. Walang kakayahan ang kanilang ama at walang silbi ang kanyang kuya. Sa gitna ng desperasyon, nagmakaawang dalaga. Magkano po ba yun? Pagtatrabahuhan ko na lang po. Babayaran ko na lang presyo ng kwintas nyo. Wag nyo na lang po ipakulong ang nanay ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Habang nagmamakaawa si Angeline, bumukas ang pinto ng marangyang kotse. Lumabas mula rito ang asawa ni Susan na si Lito. Si Lito ay isang may edad na lalaki, ngunit halatang mayaman. Maayos magdala ng katawan at may seryosong aura. Tahimik siyang lumapit sa kanyang asawa. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kay Melinda o sa mga tanod, kundi nakatitig ng malalim sa magandang mukha ni Angeline. Sa kabila ng dumi at simpleng suot ng dalaga, kapansin-pansin ang taglay nitong ganda't kabataan. Honey, hindi naman ganoon kalaki ang presyo ng kwintas na yon. Huwag ka nang ma-stress. Hindi maganda sa kalusugan mong nagagalit ng ganyan. Saad ni Lito. Tumingin muli si Lito kay Angeline. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Isang ngiting may nakatagong kahulugan na hindi napansin ng kanyang galit na asawa. Kung gusto mong bayaran ang utang ng nanay mo, magtrabaho ka sa amin bilang kapalit. Offer ni Lito. Salamat po, sir. Salamat po. Saad ni Angeline.
Para kay Angeline, iyon lamang tanging paraan upang matapos ng gulo at ang kahihiyan na dinaranas ng kanilang pamilya sa harap ng buong baryo. Hindi sana papayag ang kanyang ina na si Melinda. Batid ni Melinda kung gaano kasamang ugali ni Susan. At ayaw niyang ang anak niya ang magdusa sa kasalanang hindi naman nila ginawa. Ngunit kinumbinsi siya ni Angeline. Sinabi ng dalaga na mas mabuti nang siyang magtrabaho kaysa naman makulong ang kanilang ina at habang buhay silang bansagang pamilya ng magnanakaw. Isang linggo lang nakalipas matapos ang insidenteng iyon. Opisyal nang namasukan si Angeline sa mansyon ni na Susan at Lito. Sa unang araw pa lamang ng kanyang pagtapak sa bahay na iyon, naramdaman na agad ni Angeline na ang kanyang buhay doon ay magiging parang isang impyerno. Makinig ka sa akin, bata ka ha. Hindi ka uuwi sa inyo araw-araw. Every weekend ka lang pwedeng umuwi. Dahil bak mamaya, kapag hinayaan kita, maghakot ka pa ng mga gamit dito sa loob ng bahay ko. Giit ni Susan habang naka-cross-arm ito at matalim ang tingin sa dalaga. Hindi naman po ako ganoon, madam. Sagot ni Angeline. Hindi. Ganyan din ang sinabi ng nanay mo. Pero tignan mo ngayon oh. Magnanakaw pa rin ang labas ninyo. Bago pa man tuluyang maiyak si Angeline sa sakit ng salita, narinig ang boses ni Lito mula sa sala. Ang aga-aga. Ang ingay-ingay ninyong dalawa. Susan, tigilan mo na nga yan. Awat ni Lito. Sige na, mag-umpisa ka na doon sa kusina at maglinis ka na. Utos ni Susan. Sa unang linggo pa lang ni Angeline, tila ba dumaan na siya sa butas ng karayom. Lahat ng masasakit, mapang-insulto, at mababang uri ng salita ay narinig niya mula kay Madam Susan. Sa bawat pagkakamali niya sa pagdidilig, pag-aalikabok, o paghahanda ng pagkain, laging nadadamay ang pangalan ng kanyang ina. Hindi lubos maisip ni Angeline kung paano natitiis ng kanyang ina ang ganoong uri ng pagtrato noong ito pang nagtatrabaho roon. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay noong nagkaroon ng marangyang pagtitipon si Susan kasamang kanyang mga mararangyang kaibigan o mga amiga. Oh, Susan, may bago ka palang maid. Kaninong anak ba yan? Mukhang bago ang mukha ah. Ah, oo. Anak yan ni Melinda. Nandito yan para pagbayaran ng ninakaw ng nanay niya. Sagot ni Susan. Parang nagpintig ang tenga ng dalaga nang marinig ang mga salitang iyon. Naramdaman ni Angeline ang labis na init na umakyat sa kanyang ulo. At ang kanyang mga kamay ay nangatog sa galit habang hawak ang tray. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang ina at sabihin na wala silang ninanakaw. Ngunit wala siyang boses, wala siyang kapangyarihan. Porket mahirap lang sila at walang kakayahan sa buhay. Kung maliitin sila ng mga taong ito, ay wagas at walang habag. Matapos magluto at magsilbi, bumalik si Angeline sa likod ng bahay kung saan naroroon ang kanyang labahan. Doon, sa gitna ng pagkusot ng mga maruruming damit, ay bumuhos ang kanyang luha kasabay ng kanyang pagngangalit. May araw ka rin sa akin. Tandaan mo yan, Susan. May araw ka rin sa akin. Bulong sa sarili. Sa kabilang banda ng kalupitan ni Madam Susan, mayroon naman isang tao na nagpakita ng ibang mukha kay Angeline. Walang iba kundi ang amo niyang lalaki na si Lito. Kung anong sobrang sama ng ugali ni Susan, ay siyang binait naman ng kanyang asawa. Tuwing wala si Susan, laging nagpapakita ng malasakit at konsiderasyon si Lito sa dalaga. Isang hapon, matapos ang nakapapagod na paglalaban ni Angeline,
Lumapit si Lito sa kanya. Angeline, pwede mo ba akong ipagtimpla ng kape? Opo sir, sandali lang po gagawin ko na. Agad na kumilos ang dalaga at pumunta sa kusina upang ihanda ang kape ng kanyang amo. Habang seryoso siya sa paghahalo ng asukal at kape, hindi niya napansin na sumunod pala si Lito sa loob ng kusina. Tahimik na tumayo ang matanda sa kanyang likuran. Pinagmamasdan ng bawat galaw ng kanyang katawan at may kakaibang kislap sa mga mata ni Lito. Isang tingin ng paghahangad. Ngunit dahil sa kawalang malay at takot ni Angeline, hindi na lamang niya ito pinansin. Inabot ni Angeline ang isang tasa ng kape. Ngunit bago ito kunin ni Lito, hinawakan nito ang bahagyang mga daliri ng dalaga. Ilang taon ka na nga ulit, Angeline? 25 years old po ako, sir. Doon ay nagsimulang isang mahabang kwentuhan. Tinanong ni Lito ang tungkol sa pamilya ni Angeline, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang mga pinagdadaanan. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa bahay na iyon, nakaramdam si Angeline na may isang taong nakikinig sa kanya at itinuturing siyang totoong tao. Hindi niya namamalayan na unti-unti na niyang na-enjoy ang pakikipag-usap kay Lito. Naging malapit ang dalawa sa isa't isa sa mga sumunod na linggo. Sa bawat buwan na lumilipas, bukod sa pagbabawas sa sinasabing utang ng kanyang ina, binibigyan pa ni Lito ang dalaga ng pera. Mga perang palihim na iniabot sa kanya na malayo sa paningin ni Susan. Dumating ang isang araw na tuluyang nagbago sa takbo ng tadhana ni Angeline. Isang tanghalian, nagmamadaling mag-ayos si Madam Susan habang kausap ang kanyang mga kaibigan sa telepono. Nagpaalam si Madam Susan na lalabas kasamang mga amiga niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may iwan silang dalawa lamang ni Lito sa loob ng dambuhalang mansyon. Nang makaalis ang sasakyan ni Susan, tila ba na walang mabigat na aura sa loob ng bahay. Sa halip na utusan si Angeline na kumain sa kusina ng mga tira-tira, inanyayahan siya ni Lito na maupo sa mismong marangyang hapagkainan. Sabay silang kumain ng lunch. Pagkatapos nito, inayapan ni Lito ang dalaga na maupo sa malambot na sopa upang sabay silang manood ng telebisyon. Habang nanonood, ang mga salita ay unti-unting napalitan ng malalalim na titig. Mayroong isang lihim at mapanganib na emosyon ang unti-unting namumuo sa pagitan ng dalawa. Alam ni Angeline na mayroong ibang gusto si Lito sa kanya. Hindi siya bulag para hindi makitang pagnanasa sa mga mata ng matanda tuwing titingin ito sa kanya. At sa sandaling iyon, isang madilim na kaisipan ang pumasok sa utak ng dalaga. Naaalala niyang lahat ng pang-aapi ni Susan. Naaalala niyang pag-iyak ng kanyang ina. Naaalala niyang pagtawag sa kanila ng magnanakaw. Kung ang tingin ni Susan sa kanila'y basura, bakit hindi niya kunin ang pinaka-importanting pagmamay-ari nito? Ang kanyang asawa. Hanggang sa hindi na nga nila napigilan pang kanilang mga damdamin. Si Lito, bilang isang lalaking may edad na nabaon sa isang matabang at walang pagmamahal sa kasal, ay nagpadala sa kanyang pisikal na pagnanasa sa isang batang babae. Si Angeline naman, sa kabilang banda, ay binalot ng kanyang galit. Ginamit niya ang kanyang katawan at kabataan upang maisakatuparan ng kanyang lihim na paghihigante laban sa kanyang amo na babae. Hindi lang isang beses nangyari ang kamalian na ginagawa nila. Sa mga sumunod na linggo at buwan, sa tuwing aalis si Susan o sa tuwing natutulog ito sa gabi, palihim na nagtatagpo sina Lito at Angeline. Tinatago nilang kanilang relasyon sa pamamagitan ng mga pasulyap-sulyap na tingin at mga lihim na ngiti habang nagsisilbi ang dalaga. Ngunit tulad ng lahat ng lihim na binuo sa kasalanan,
Alam nila na hindi ito mananatiling nakatago habang buhay. Ang intuisyon ng isang asawa ay madalang magkamali. Nakaramdam si Susan ng kakaibang lamig sa kanyang asawa at nakita niyang mga kakaibang kilos ni Angeline sa loob ng bahay. Upang mapatunayan ang kanyang hinala, gumawa si Susan ng isang patibong. Isang araw, nagpaalam siyang aalis para sa isang maghapong lakad. Ngunit ang totoo, nag-abang lamang siya sa kalapit na lugar at biglang bumalik sa mansyon ng walang babala. Tahimik siyang pumasok sa bahay. Dahan-dahang umakyat sa hagdan at binuksan ang pinto ng kanyang sariling silid. At doon, nahuli niya sa aktong kanyang asawa at ang kanyang maid sa isang sitwasyong hindi na maikakaila. Nagkagulot na yanig ang buong mansyon sa galit at sigaw ni Susan. Ang nanay mo? Pintas lang ninakaw sa akin. Pero ikaw, mismong asawa kong ninakaw mo. Panghayop kayo. Walang utang na loob. Galit na saad ni Susan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Susan. Sa tindi ng kanyang puot, agad niyang tinawagan ng mga pulis upang ipadampot si Angeline. Ang dalaga naman ay tuluyang nanghina, napaluhod sa sahig habang umiiyak at sinusubukang takpan ng kanyang sarili. Patawarin niyo po ako, ma'am. Patawarin niyo po ako. Nadala lang po ako sa galit sa inyo. Patawad po. Pagmamakaawa ni Angeline. Sisiguraduhin kong makukulong ka. Hinding-hindi kita mapapatawad. Banat ni Susan. Doon nakita ni Angeline ang pinakamasakit na katotohanan. Habang siya'y kinakaladkad ng mga pulis, si Lito ay nananatili lamang sa tabi ng kanyang asawa. Walang nagawa si Lito. O mas tamang sabihin na walang balak gawin si Lito para iligtas siya. Ang totoo, matagal na palang gawain ng kanyang asawang mambabae at handa itong patawarin ni Susan. Basta't ang mapaparusahan ay ang babaeng naging kalaro nito. Dahil mayaman at may mga kamag-anak na maimpluwensyang abogado si Susan, madali nilang napaikot ang kaso. Nahatulan si Angeline sa kanyang ginawang kasalanan at formal na ipinasok sa kulungan. 2 taon ang naging parusa kay Angeline sa loob ng malamig na rehas ng kulungan. Sa loob ng 2 taong iyon, nagkaroon siya ng sapat na panahon para pag-isipan ng lahat. Naisip niya ang kanyang pamilya na mas lalong naghirap dahil wala siya. Naisip niya ang kanyang maling desisyon na gamitin ang paghihiganti sa pamamagitan ng pagkakasala. Napagtanto niya na sa huli, ang kanyang galit ay walang ibang sinira kundi ang kanyang sariling buhay at kinabukasan. Nang sumapit ang araw ng kanyang paglaya, batid ni Angeline na hindi na siya pwedeng bumalik sa kanilang baryo sa Bataan. Hindi na siya pwedeng lumapit pa sa lugar ni Nalito at Susan dahil sa takot sa banta ng matandang senyora. Kaya naman, bitbit ang kanyang natitirang lakas at kaunting naipong puhunan mula sa tulong ng kanyang pamilya at ilang mga tapat na kaibigan. Nagpasya siyang lumipat ng ibang lalawigan. Pumunta siya sa Pampanga upang doon magsimula ng isang bagong buhay. Sa Pampanga, nagtayo si Angeline ng isang maliit na karinderya. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagluluto na natutunan niya noong siya'y namamasukan pa. Sa simula'y mahirap, ngunit dahil sa kanyang sipag at determinasyon, unti-unting nakilalang kanyang kainan. Sa ngayon, masasabing maayos-ayos ng takbo ng buhay ni Angeline. Nagagawa na niyang tulungan ang kanyang pamilya sa marangal na paraan. Pinipilit niyang umahon sa hirap, araw-araw, upang sa susunod na pagkakataon, wala nang sino mang mataas na tao ang pwedeng umapi o yumarak sa kanyang pagkatao. Alam ni Angeline na mali ang kanyang ginawa noon. Napuno lang siya, nawala ng direksyon,
dahil sa labis na sakit na idinulot sa kanya ng mga mayayaman. Ngunit ang mahalaga, pinagsisihan na niya ang kanyang mga maling hakbang. Ngayon, ang kanyang focus ay ang magsumikap at maglakad sa tamang landas upang tuluyang makabangon mula sa kahirapan. Mga ka-confession, isang napakabigat, ngunit napakaraming aral na kwento ang ibinahagi sa atin ni Angeline. Ano nga bang maaari nating matutunan sa naging karanasan ng ating kababayan? Una sa lahat, itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang galit at paghihiganti ay kailanman hindi magbubunga ng mabuti. Sa oras na pinili nating gantihan ng masama ng isa pang masama, tayo na rin ang sumisira sa ating sariling kapayapaan at kinabukasan. Ginamit ni Angeline ang maling paraan upang makaganti kay Susan. Ngunit sa huli, sino ang labis na nasaktan at nakulong? Siya rin. Habang ang kanyang mga amo ay nananatili sa kanilang marangyang buhay. Pangalawa, tandaan natin na ang panandaliang sarap o tukso ay may pangmatagalang parusa. Huwag nating hahayaan na ang ating emosyon o ang ating pride ang magdikta sa ating mga desisyon sa buhay. Ang tunay na tagumpay laban sa mga taong umaapi sa atin ay hindi ang makita silang nasasaktan, kundi ang makita nilang umahon tayo sa buhay ng may dangal at katapatan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakamali, hinahangaan ko rin si Angeline dahil alam niya kung paano tanggapin ang kanyang pagkakasala. Pinagbayaran niya ito at ngayon ay pinipili niyang magbago at magsimula muli. Lahat tayo'y nagkakamali, ngunit ang tunay na sukatan ng pagkatao ay kung paano tayo bumabangon pagkatapos nating madapa. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Angeline? Makatwiran ba ang kanyang naging galit? O nararapat lang sa kanyang naging parusa? I-comment ang inyong saloobin at opinyon sa ibaba. Gusto kong mabasa ang inyong mga pananaw. Huwag niyo ring kalimutang i-like ang bidyong ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-share ito sa inyong mga kaibigan upang mas marami pa tayong mabuksan na isipan. Muli, itong inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat kwento at realidad ng buhay. Ako si Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.